Are we ready for the rapture? Ito yung picture ng rapture. Sinong may idea ng rapture? Jesus Christ. Yes. And then? And then, yung mga chosen one, yung mga righteous, makakasama niya. Katulad ng ganyan, no? Yan, Nakikita yan. mo. Pag hindi ka na nagkaganyan, ibig sabihin, nandun ka sa second chance na yung, ano mo tawag doon? Tribulation. Yun, mahirap na yun. Kasi nandun na yung, magugutom ka, so pwede kang magpatayin yung mga tao para lang kumain. Mm. Yun nga yung parang nandun na yung beast. Yes. Yung Venus, may idea ka din? Ngayon mo lang din narinig yan? Yan lang. Okay. Ang pakakaintindi mo sa rapture, be? Rapture? Parang patapos na ng mundo yun. Be, kailangan... Na yung yung mga holy pupunta kay Lord. And then yung mga makasalanan maiiwan. Pero bibigyan sila ng chance. Pero mahirap na kasi mas madami ang makapagsubok ng challenges. May Yes. mga challenges. So, doon yung parang sa matter of life and death. Pag naiwan ka. Kasi mahirap nang i-probe yung yung probe na sa kay Lord ka talaga, Lord Jesus. Ayun, Amen. ang rapture form. Amen. So, si Sis Vanessa, may idea na rin to eh. Anong pakakaintindi mo sa rapture? Ang tanong kasi dito, are we ready for the rapture? Yung rapture, yun yung judgment day na yung mga those who belong to Christ, sila yung kukunin. At yung mga makasalanan, or may yung, ano ba, lahat na, hindi lang yata makasalanan sis eh. Yung parang mga kailangan pang i-cleanse. Yung may iwan sila dito sa mundo. So, ang mga mararapture, yun yung mga na kay Jesus Christ, na kay Lord. Holy. Yung mga holy, yung mga Yes. hindi sinful. Yes. Amen. So ngayon, ang tanong natin, ready na ba tayo sa rapture? Tanungin niyo yung sarili niyo kung ready na ba kayo sa rapture. Because alaman natin yung meaning ng rapture. It's transporting of believers to heaven at the second coming of Christ. So tama yung sinabi ninyo. And then ang tribulation, yun yung a cause of great trouble or suffering, yung mga maiiwan. Sila yun yung mahihirapan dito. So, sino yung nag-obey kay Lord? Sino yung nakikita ni Lord na ready to be with Him in the rapture? Sila yung makukuha doon sa pagdating niya. Yun ang sasalubong sa pagdating ni Jesus. Pero yung maiiwan, sila yung makakaranas ng tribulation. So kung ngayon, in our time, this age, grace period pa. May grace pa tayo. So by grace pa nga, masasave pa tayo. But in time of tribulation, hindi na siya grace, kundi by works na. So yung by works, doon mo na iti-test, it's a matter of life or death na. Yun sinasabi ni Emil. So either pagpipiliin ka na kung magpapatatak ka ba, para magpapalagay ka ba ng chips sa iyong right hand ba yung pass? Basta nasa kamay. At saka Nasa kamay, mayroon, basta somewhere in your hand, na ilalagay doon yung chips, and yung chips na yan yung way mo to buy food. So, it's a matter of, pero kung magpapalagay ka na ng chips, it means, you are selling your soul already to the devil. So, yun yung, palagay ng chips. oo, pagpapalagay ng chips. So, it's a matter of, by works na hindi na siya by grace kasi ikaw na mismo ang pipili to fight for your salvation. Hindi na ngayon itong age natin ngayon medyo ano pa tayo, sa pilitan pa papunta sa church.
hilahan pa, punta ka dito sa church para makain. Kainigan ang mga blessings. Ano, Oh. So yung time na ito, pagpipilian na natin kung yung time of tribulation, pwede nang it's a matter of life or death na. Kasi pipili ka na kung magpapalagay ka ng chips, pero mapupunta ka sa impyerno kasi yung soul mo binenta na, or willing ka mamatay para kay Lord Jesus to be with Him. So, ganun na siya sa tribulation. Pero hindi ganun kadali yung time na yun ng tribulation. Kasi marami na dyan, puro maiiwan na dito, puro mga masasama na eh. Wala na dito mga ano. Though ikaw, let's say yung iba, hindi naman talaga sila masama, hindi lang talaga nila tinanggap si Jesus, or ang malalaman natin kung bakit, kung sino yung mga ready to go to the rapture. We'll go through the details. Amen? So we'll start how Jesus will come back and prepare. How should we prepare? 1 Thessalonians 5:1 to 9. Now, concerning how and when all this will happen, dear brothers and sisters, we don't really need to write you, for you know that quite well that the day of the Lord return will come unexpectedly, like a thief in the night. When people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin, and there will be no escape. So in example siya na isang magnanakaw daw ang pagdating ni Jesus. Hindi mo mararamdaman na darating na siya. Parang daw yung pain na birth pain na sinasabi nila, di ba? Yung birth pain, parang sumasakit na bigla na lang ilalabas yung bata. Yung gano'n. And there will be no escape in yung time na yan. But you aren't in the dark about these things, dear brothers and sisters, and you won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief. For you are all children of the light of the day. So pagdating ni Jesus, when you know in your heart that you belong to God, hindi ka matatakot eh. You will be at peace na alam mo makakasama mo siya. Diba? Kaya, we need to keep the Holy Spirit in us, and we have to have self-control, patience, lahat. Kasi, yun yung mga isa sa mga characteristic na kailangan natin i-keep yun para makasama natin siya in that time of rapture. Amen? So, we don't belong to darkness and night. So be on your guard, not asleep like the others. Stay alert and be clear-headed. So, ang ibig sabihin nito, hindi ka papetiks-petiks lang dyan. Kapag kung kailan na gusto mo lang magkasala ka lang, alam mo lang kasi papatawarin ka lang ni Lord. Pero, you have to be on guard of any devil temptation kasi that will lead us to tayo patulog-tulog lang at disco-disco lang, ay okay lang yan, relax lang, invite ang Bible study or fellowship, ay tinatamad pa ako, inaantok pa ako, pero we never know when Jesus will come eh. So kung lagi ka lang relax, kung kailan na darating, saka ka pa magtataranta, wala lang pag-asa, di ba? So ito yung sinasabi dito, that we have to be alert. Night is the time when people sleep and drinkers get drunk. But let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. Diba? Kapag protected tayo ng armor of faith and love, we are always wearing our helmet, the confidence of our salvation. Alam natin kasi yung pagmamahal ni Lord sa atin, and we have faith on Him. Kahit anong mangyari, hindi ka takot sa pagdating niya, kundi excited tayo sa pagdating niya. Kasi alam mo sa loob-loob mo, na malinis ang konsensya mo. Diba? Amen? For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us. Christ died for us so that, whether we are dead or alive, when He returns, we can live with Him forever. So encourage each other and build each other up
just as you are already doing. So itong ginagawa natin ngayon Bible study, this is to encourage one another. Kaya yung iba, pag nagkakaproblema, nagkakaroon sila ng mga trials, temptations, and even anything na gawa ng kaaway, we are here to encourage one another. Kapag we are growing spiritually, nawawala na sa atin yung mga inggit, nawawala na sa atin yung mga any earthly urge or even desire. Kasi yung ano mo na ngayon, yung aim mo na is to encourage one another to be within Christ. Kasi yan ang purpose na binigay ni Lord. And to please God, not people. Yes, and to please God, not people. Correct, Sis Joy. Yan na yung aim natin ngayon eh. Hindi na yung to please ourselves, to please other people. May mga tao kasi, makikita mo naman kasi yung intentions ng mga tao. Minsan kasi, gumagawa sila para magyabang, parang alam mo yung meron ako nito. Yun yung nila, way of pagyabang. At yung pala, naiinggit sila. Dahil naiinggit sila, nagpapainggit din sila. Yung alam mo yun. So, kaya nila nagagawa yung ganon. So, parang sa ating ngayon, bilang Kristiyano na, ang lang na lang talaga natin, napakasimple na lang ang life. And the blessing just come. You don't have to work hard for it, na struggling ka. Parang it goes with the flow in your hands, na walang kahirap-hirap. So you don't have to compete with others or prove anything. Kasi it is grace by the Lord na binibigay na lang sa'yo. Yan ang blessing na binibigay ni Lord kapag mga anak ni Lord. Hindi mo kailangan mag-prove. You don't have to fight. You don't have to argue with anyone. Just show love. Diba? Yan ang aim natin na ngayon. And through showing love, encouragement sa iba, you're sharing your testimony, it gives inspiration to others and encourage them na lumapit kay Lord para malaman nila ang salvation. Because the salvation that you have learned right now, mas masarap talaga ma-share mo rin sa family mo, di ba? Kasi ayaw mo rin naman ikaw lang masasave. Amen? So, ito ang tanong. We have 5 ways or 5 steps na para ready tayo for the rapture. Okay? Number 1, pray. Of course, pray. Ask God's guidance. Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Hindi lang puro hingi-hingi, puro lang daing ng daing. You should also thank God. Kasi buhay ka, you can able to eat, and you are blessed actually. Hindi lang natin na-appreciate, but gustong-gusto ni Lord yan, maging appreciative tayo sa lahat ng blessing na binibigay niya sa atin. So, hindi kuripot si Lord actually. Humingi ka lang kung gusto mo ng milyon, bibigyan ka niyan eh. Kaya si Hari hingi na ng millions. Walang imposible kay Lord kung hihingi mo. Yung iba nga hiningi eksakto pa. John 15:7, but if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. Sabi ni Lord, if you remain in me and my words remain in you, kaya tayo importante ang pagbabasa ng Bible, pagkikinig sa preaching, pagkikinig sa Bible study, kasi words yan ni Lord eh, na gusto naman ni Lord, sabi, papunta sa langit, hindi niya pinipilit. Ito ay gusto niya, free will tayo, na gusto niya pumunta ka doon, pusa ka, gustong sumama sa Kanya, hindi sa pilitan. But what we will do is, i-encourage lang sila to come. Kahit ako na continue, kahit yung loved ones natin, kahit yung boyfriend natin, diba, hindi pa sumasama kay Lord, never give up. Keep encouraging them, mga loved ones niyo. Kasi, pero huwag kayong mag-give up. Lagi niyong isipin yung sa inyo, isi-save niyo. Sarili niyo, i-save niyo. Importante yung head of the family, alam niya yan. Verse na yan. The man who fears the Lord, who greatly delights in His commandments, his offspring will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house. He is gracious, compassionate, and righteous.
He does not fear bad news. He confidently trusts the Lord to care for them. He is confident and fearless. Amen. You see? Yan ang ituro nyo sa maging husband to be para kung magkakaanak kayo, yan ang panghahawakan niya. Amen? Na if you remain in me, dapat kakapit kayo kay Lord, and your words remain in you. Kaya patuloy tayo nagpa-Bible study at nag-fellowship. You may ask for anything you want, and it will be granted. So, walang imposible kay Lord. Talaga. Basta kakapit ka, malinis ang konsensya mo, you keep His command, not only reading, but also practicing it. Okay? Amen? So, number 2, how to be prepared. Number 2, listen. Listen God's voice. Minsan, sinasabi na sa'yo, actually, may konsensya naman tayo eh. Sinasabi na sa'yo, mali yan ginagawa mo, but still you keep doing it. Hindi mo pinapakinggan yung voice ni Lord. So, sabi nga dito sa Bible, Proverbs 2:1, 2:5. My child, listen to what I say, and treasure my commands. Tune your ears to wisdom, and concentrate on understanding. So, yung pagkikinig natin sa salita din ni Lord, yung God's voice niya, hindi lang din yung sa panaginip or sa konsensya, yung pagkikinig lang natin sa salita niya, yan, voice na rin niya yun eh. Kasi, kahit ako ngayon nagsasalita o si Pa Cecil, it is the Holy Spirit who's guiding us on how to deliver it the message. Amen? So, kasi we ask the Holy Spirit to take over us para ma-deliver namin sa inyo yung message ni Lord. Amen? So, kailangan natin daw pakinggan yung sinasabi niya and i-treasure natin yung commands niya. Itong mga word niya, ano to? Priceless. Yung mga command ito, it is more than treasure dito sa mundong ito. Itong mga words ni Lord. Tune your ears to wisdom. Kasi ang wisdom is better than knowledge. Wisdom will lead you to success. Lead you to wealth. Lead you to peace and harmony rather than knowledge. Kasi kung puro tayo knowledge, it will lead you to trouble and destruction. Magiging prideful ka lang at magiging mapapahama ka lang kung puro ka lang knowledge. And concentrate on understanding. Cry out for insight and ask for understanding. Search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasure. Then you will understand what it means to fear the Lord, and you will gain the knowledge of God. So, the more we seek Him, sabi nga ni Lord, knock and it will open the door. Kung hindi ka mag-knock, hindi mo mahahanap si Lord. Hindi ka niya bubuksan. So, like ako, in times of my trap with my ex, instead na I get fear or makipag-chismisan ako sa iba, I put all my effort and time in the reading the Word of God by my own. Nag-self-study ako and I had research. And aside from attending day by day, I do also my own research. Until nagkaroon ako ng mold ako ni Lord, na ang kulang na lang sa akin is practice. So, naging puro knowledge ako at kailangan ko yung practice. And how to make that practice, we need to do the deliverance para matanggal lahat, yung mga pride, yung mga lahat ng mga sin dati dito sa ating katawan para makapasok ang Holy Spirit. At yung wisdom na natutunan ko, it will come out to my life. Amen? Yung last week, about marriage, naisip lang, tayo, kinasal tayo, wala tayong counseling, wala tayong study about marriage life. So it's too late. Kumbaga, ng war bago nagkaroon tayo ng knowledge. So, good for them na nabibigyan na kagad sila ng knowledge. Hindi na nila ma-experience yung nangyari sa ating turbulence. Yes, amen. They are blessed. Tayo kasi hindi natin alam yun. So ngayon alam na natin. So magagamit na tayo ni Lord para hindi mangyari sa kanila yung nangyari sa atin. We
are the Christians, we are the temple of God. The Word of God is in us. We are already the church. And through you, makaka-share ng salita sa iyo. Makaka-save ka ng mga soul through you because you're already the church. And you're beautifying your church through the Word of God. Amen? Hindi the chapel, hindi the church na structure, but your body is the temple of God. Amen? Number 3 is watch. We need to be ready and watch the coming of Christ with joy and gladness. Yun yung sinasabi ko, pagdating ni Jesus, hindi tayo matatakot. Kasi, masaya ka, ay, nandiyan na si Jesus, yes! Sasalubong na ako, hindi yung, may kasalanan ako, Lord, patawarin mo ako. Kasi takot na takot ka dahil alam mo na hindi ka pa prepared, di ba? So, 2 Timothy 4:5, but you should keep a clear mind in every situation. Don't be afraid of suffering for the Lord. Work at telling others the good news and fully carry out the ministry God has given you. Kaya hindi ako napapagod sa pag-share ng salita ng Lord. Kahit na busy ako ngayon, nung sinabi niyo sa akin, off ninyo, mag-Bible study tayo, I make way in my lunch, nagdanap ako, I make way na gumawa ko ng presentation. Tapos sinend ko agad kay Paz para Paz, pakisave na lang dito. So ready na ako kasi alam ko may pupunta pa ako Taylor. So at least, na-manage ko siya. Kasi anything para kay Lord, I will really do it. Kaya anytime na free kayo, just let me know. Kasi, Good-parents po kami, no? oo, kasi Thank you gagawin po. ko siya. Oo, I'll be ready para kay Lord. Para kay Lord tong ginagawa to eh. Binigay niya to sa amin to do it. So, it's our honor to serve God. Amen? So, kasi gusto ko rin, makaranas din kayo ng clear mind in every situation. When Jesus will come, you are ready. Hindi kayo mag-worry. Like katulad dati, ibang-iba na talaga ngayon si Donna. Ang laki na ng improvement. You're very attentive. You really love to hear the Word of God. Grabe, nagpipray po kami ng boyfriend ko, napapaiyak ko siya. Sabi niya, pastora ka na ba? Ate mo, nagpipray kami, Sir Robert, with your gracing fire, gano'n ako. Kaya ako nagpray, dire-diretso. Amen. So, Hindi na lang ni Sarah dito, yung CSD, si mga Maria. taga-Kataero, si Marie. Ganyan din yung ano niya, May may ano siya, broken hearted din siya, hindi rin siya makatulog. Siyempre, sabi ko sa kanya na kung paano mag-pray, sabi ko, Wala may picture? through Holy Spirit makakatulog ka. Sabi ko, mag-pray ka ng taimtim, tawagin mo, iiyak mo lahat kayo. Kasi lahat kayo, labas mo lahat. Tapos, pagka nag-pray ka, tawagin mo yung Holy Spirit na protection ng prayer mo para hindi guluhin ng kaaway. Amen. Ayun, tapos lahat isumbong mo kay Lord hanggang sa ma-release mo lahat. And then eventually, happy ka na Lord at makakatulog ka ng mga Holy Spirit ang makakatulog sa'yo. Kinabukasan ng message siya, sabi niya, sis, thank you so much. Sabi niya, nakatulog ako for the first time na wala akong ginawa. Wow. 3 years lang talaga. So, Sabi nga niya sa akin, pinapakinggan daw din niya yung videos natin. Oo. it's good. Oo. Praise God. So, So number 4, store. We need to store ourselves with the Word of God and filled with the Holy Spirit. Kung ano yung i-store natin, how we will feel the Holy Spirit in us. So let's read the Bible verse na tackle na to ni Paz dati about sa parable of the 10 bridesmaids. Matthew 25, tama. 1 to 13, okay? Then the kingdom of heaven will be like 10 brides. So, ang kingdom daw ng heaven, parang daw 10 bridesmaids. So, bakit 10 bridesmaids? Who took their lamps and went to meet the bridegroom. So, yung 10 bridesmaids, meron silang hawak-hawak na lampara. Paano ka magkakaroon ng lampara? Para merong apoy. Kailangan ng gas? Tsaka Oil. ayun. O, yung oil. So, yung time nila, oil yung ginagamit nila para may lampara. So, ang sinasabi dito, ini-explain ni Lord na ang kingdom of heaven daw, katulad sa 10 bridesmaid, na kinuha nila yung lamp and went to bridegroom. Sinong si bridegroom? Yung husband to be, di ba? Which is Jesus. Amen? 5 of them were foolish.
and 5 were wise. So, alin ka doon? Are you wise or you're fool? Diba? So, pumili ka kung saan ka doon. And then, the 5 who were foolish didn't take enough olive oil for their lamps. But the other 5 were wise enough to take along extra oil. When the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. Okay? So, ang ibig sabihin nun, sila, yung 5 na wise, kumuha sila ng extra olive oil na para pang sa lampara. Kasi hindi pa dumarating si Jesus. So, ini-emphasize yan, yung pagdating ni Jesus, kung tayo ba ay wise ba tayo to prepare sa coming niya. So, sinahinatulad tayo doon sa mga foolish, may lampara sila, pero hinahayaan lang nila maubos yung apoy nila. Hindi sila nagpe-prepare sa pagdating ni Jesus. So, yun yung ini-explain dito. So, when the bridegroom was delayed, they all became drowsy and fell asleep. At midnight, they were roused by the shout, "Look, the bridegroom is coming. Come out and meet him." All the bridesmaids got up and prepared the lamps. Then the 5 foolish ones asked others, "Please give us some of your oil because our lamps are going out." But the others replied, "We don't have enough for all of us. Go to a shop and buy some of yourselves." But while they were gone to buy oil, the bridegroom came. Then those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was locked. Later, when the other 5 bridesmaids returned, they stood outside calling, "Lord, Lord, open the door for us." But he called back, "Believe me, I don't know you. So you too must keep watch, for you do not know the day or hour of my return." So it's a warning for us to be watchful. Yun yung ika-fourth natin that we need to prepare. Na maging ready tayo lagi. Hindi natin hayaan na maubusan tayo ng olive oil. And what is that olive oil? I learned from when the Pastor Cecil was explaining sa preaching, ang olive oil pala is the Holy Spirit. So we need to keep the Holy Spirit in us all the time. Yan pala ang Holy Spirit, ang key natin para pagdating ni Jesus, yan ang dapat na sa atin para ma-determine ikaw ay makakasama sa rapture. And if the Holy Spirit is not in you, goodbye. Sasabihin ni Lord, "I don't know you." Gusto mo ba yun? I don't know you. And then by that time, tribulation, mahirap yun. Diba? You have to work hard for it para lang makasama mo si Lord Jesus. And I hope and pray lahat dito sa bahay na ito, and even sa mga kakilala ko, makakasama talaga sila na sa rapture. I always pray for my sister, and even Clark, Mayan, si Jess, makasama namin. Kasi may purpose kung bakit sila nandito sa bahay. And even my cousin, Joanna. May purpose si Lord kung bakit sila nandito. But hindi ganun kadali mag-share ng ganito where yung iba masyado close-minded pa. Even Venus before, she don't like to come. Busy-busy ang kumuha ng tinapay. Kami nga ni Vanessa, ipag-pray natin yung kapatid mo. Makasama natin yan, Lord. Oo. Pero Pero, yun nga, mas nakaka-bless ate pag ganito. pero, Lalo na nung na-witness mo yung na-deliverance siya. Oo. Diba? At saka sis, makikita mo yung difference, di ba? Iba yung spiritual growth mo. And it's not, itong salita na ito, hindi ko yun invento. Galing ito kay Lord. Di ba? Lahat ng word na ito, nasa Bible. And you just have to read through to it, na sasabihin mo, ay yung nga pala, tama pa rin sabi ni ate. Di ba? So, kaya ina-encourage ko kayo, you better read your own word and let the Holy Spirit teach you. Para hindi kayo madaling malinlang. It's an investment. Not only investment for your earthly here, for your future, but it's an investment for a lifetime. Ang forever yan. Kung walang forever dito, may forever doon. Diba? Amen? And then, sabi nga dito,
We don't have to be like the others, foolish. Ito mga foolish na to, they did not invest their time to learn the Word of God. Maybe they are doing it shortcut na matutunan ng Word ni Lord. But sabi nga ni Lord, ang papunta sa langit, it's like pagpasok daw sa loob ng karayom eh. So, you think it's easy? No. What I have learned right now ng Bible ni Lord, it's not easy. I really work hard for it. And now I'm able to share it with you in the easiest way. Kasi naintindihan ko na siya. But it's not easy. Paano ko siya naintindihan from the beginning? Hindi ganun kadali. Amen? Pas, may kulang ba ako sa sinabi? May dagdag kayo? Ang ano ko lang dyan, mga believers kasi yan eh. Pag sinabi mo, you are meeting the bridegroom, you are waiting for the bridegroom. Puro mga believers yan. So, ang mga unbelievers, hindi sila naghihintay ng bridegroom, wala silang alam about the bridegroom. So, meron talagang wise believers at mga foolish na ano. So, yung mga foolish nga, yung hindi talaga naghahanda, wala ka talagang, ano yung, tawag dito, yung oil, yun lang ng oil. Kaysa yung mga wise talaga, is meron ka talaga. May baong ka, nagbibingas ka, nagkaalab ka talaga sa Panginoon. Nagkaalab ka. We are on fire actually right now. You're on fire. We are on fire by the Holy Spirit. Holy Spirit. Yes. Yun yung ano doon. We are on fire right now. You cannot see it, but we are really on fire right now by the Holy Spirit. Tsaka yung napansin ko, yung ginagawa natin, di ba parang ito na rin yung way natin para paglingkuran siya. Iba yung blessing niya. Iba yung happiness. Iba yung binibigay yung blessed. Parang ang daming ginagawa. Amen. Basta pagka kay Lord talaga, iba ang sobrang kapayapaan ang ibigay mo sa atin. Kasi Christ na siya yung peace of mind. Mm. Kaya yung mga iba sinasabi, ay, Christian, KJ no naman, ganon-ganon. Yung iba nga, dati, Christian, mga guys, important yung mga baliw. Oo, yung Oo, mga ganun. Eh, si Emil nga, sabi kulto kami, di ba? Yung mga manang, mga ganun pa mga... Tayo, we are blessed talaga. Pero hindi tayo apektado. Oo, hindi. Wala na Kasi- sa kanila. Hindi nyo alam. Yung We are happy. really happy. Makikita na, minsan, you don't have to explain and tell them kasi nakikita na lang sa life mo. Yung glow sa face mo, it comes out, the happiness in your face. Di ba? Tsaka yung gratitude, iba yung gratitude. Yung glow. Yung pagiging grateful ka, iba. Iba yung Compare sa grateful dati mo, ano life? Oo, yung dati, hindi ako contented eh. Gusto ko ganito, ganyan. Yung ngayon, kahit bigyan ako ng maliit ng bagay, thank you, ganyan. Iba. Tapos ang dami pang lalong Lalo pag dumarating pa, Yun pala marami. yung secret sa miracle. Na Yes. parang kailangan yung heart mo Be talaga. grateful. Magpasalamat ka sa kahit ano. Amen. Wala, yung mga wisdom, yung mga dyan sa mga Bible, yung mga, parang nabuhay pala ako ng mangmang. Ang tagal kong nabuhay ng mangmang. Parang bibli kasi parang okay na happy ka. Pero ngayon kasi parang ito pa rin. Na parang, sige, nag-enjoy ako sa meron ako, pero alam ko na dapat si Lord pa rin. Amen. Praise God. Or glory to God. It's the Holy Spirit guiding you to speak up. So yung last na kailangan natin gawin to be ready para sa rapture is to improve. Yeah. So practice every day makes perfect. We don't have to be perfect. We just have to make each day count as an improvement. So tama yun. Iba na talaga. Kahit si Venus, iba na talaga ngayon nakikita ko. Kasi lahat Oo. dito. Si Harry, iba na rin. Si Donna, si Joy, si si Vanessa. Iba na talaga, lalong-lalo na ako. At saka si Emil, Oo, iba na talaga. So, di ba? Philippians 4:13. Thank you. For I can do everything through Christ, who gives me strength. Amen? Amen. Kasi lahat kaya nating gawin through Christ. Kasi binibigyan niya tayo ng lakas. Kahit pagod na tayo, nabibigyan pa rin tayo ng lakas. Amen! Praise God! Si Harry, pagod na daw siya pero hindi mukhang pagod. Oo. Pagod siya, pero parang Ay! Napagod niya ako. Sabi niya nga sa akin kanina, pagod na daw siya, ngarag na daw yung boses niya.
Let's pray in Jesus' name. Bigyan ka ng strength. Mawala yung pagod in Jesus' name. Pag Amen. umaten ka mo, walang pagod mo talaga. Amen. 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone, a new life has begun. Amen. Yan, napapag-usapan na lang natin, dati iba tayo, ngayon, ano na tayo, napaka-holy, holy. At sarap maging holy, kahit na ano pang sabihin nila, kese boda. Kasi boda. 1 Corinthians 10:13, the temptations in your life are no different from what others experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Diba? When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. So, lahat ng mga temptation na meron tayo ngayon, ina-allow ni Lord yan, hindi si Lord ang nagbibigay niya na, ina-allow ni Lord yan, galing kay Satan. Parang kay Joe. Oo, parang kay Job, tagumpayan. Kaya always cling to the Word of God, kasi Word of God is the sword to resist the devil, para maitaboy mo sila. So, yun. And God is faithful. Lahat ng ating mga pangailangan at hindi niya talaga tayo pababayaan. Lalong-lalo na yun sa nangyari kay Joy, di ba? God is so faithful. How God comforted you when time you were down. And hindi ka talaga niya pinabayaan. Amen. Ang daming blessing. Ang daming blessing. Yung mga temptation na yan, Sis Vanessa, lalo na sa showbiz ka na, alam mo na kung paano i-resist ang temptation, ha? Ha? At saka, strengthen your discernment. How to choose the right person. Hindi porke gwapo, yun na yun. Diba? Meron di porke guwapo na puro muscle. Ginanon mo sa akin. Para sila ng weakness, baka po ay mamasa. Gusto ko Paano yan si Vanessa may kissing-sing? May muscle pa naman yun. sa iwas na talaga sa mga may asawa. Oo. Kaya, diba na-share ko naman sa iyo kung bakit inalaw yan ni Lord. Pero from the beginning daw, hindi yan inaalaw ni Lord. Yung annulment din divorce. Yung annulment, divorce, hindi Inaalam inaalaw mo ni yun, Lord. alam na. Inalaw lang to yun. Sabi ni Lord Jesus, matitigas ang mga puso nyo. Kasi, parang sinasabi, ang kukulit nyo kasi kaya napilitan na lang si Moses na gumawa na ng divorce paper. Kaya yung inalaw yun. Pero hindi yun sinabi ni Lord, uy, gumawa ka ng divorce paper. Hindi galing kay Lord yun. Parang si Moses na lang nag-decide nun. Para lang, kasi siya ang leader that time nung umalis sila. Nakakagulo, may mga away-away. So siya ang parang judge, siya yung president. Anong gagawin dito? Bigyan siya ng power, alam mo yun, parang gagawin ko ano yung mga pwedeng gawin. Ginawa niya Mag-lead yun siya sa mga para tao. lang matapos na ang problema. So in Para- short po, hindi pa rin... Pero sabi ni Lord from the beginning, hindi yan pinapayagan talaga. So, pinapayagan po, hindi. Hindi. So in short, naging allowed na rin siya. Naging allowed lang siya But kasi not nga, the ang titigas ng puso ninyo na ayaw nyo magpatawad sa isa't isa. Na gumawa ng paraan para ma-save nyo yung inyong marriage. You choose to be part ways talaga. Kasi hoda, pride kung pride. Ganon. So minsan po, okay lang na hindi mo na i-fight yung marriage kung talagang hindi na Katulad talaga sila, kaya. kaibigan ko, sila na sila magkaiwalay kasi sobrang sakit na. Binubugbog na niya asawa niya. Ito lang sinabi ko sa kanya. Kapag hindi ka na tumigil dyan sa ginagawa mo at iiralin mo yung pride mo, if you will face the Lord and ask, God will ask you, what did you do to save your marriage, to restore your marriage? May ginawa ka ba? Or iniral mo yung pride mo at galit mo sa taong yun because you cannot forgive. It is the Lord says, because your heart is hardened. Kasi ang titigas ng puso nyo. Ayaw mo magpatawad, kaya you separate. Pero from the beginning, it doesn't allow. Para na lang yan, kung merong God's law, meron na lang law sa lupa.
So, gano'n na lang. Para na lang maging matapos na yan. Kasi ang titigas nyo eh. O, sige na. Matapos na. Gano'n. Kasi, stress na doon that time si Moses. Di ba tapos yung issue na yun na problema. Ginawa, dinicide na lang niya yun para matapos na. Amen? Revelation 7:14-17, yan yung Great Tribulation. And I said to him, Sir, you are the one who knows. Then he said to me, These are the one who died in the Great Tribulation. They have washed their robes in the blood of the Lamb and made them white. That is why they stand in front of God's throne and serve Him day and night in His temple. And He who sits on the throne will give them shelter. They will never again be hungry or thirsty. They will never be scorched by the heat of the sun. For the Lamb on the throne will be their shepherd. He will lead them to spring of life, giver water, and God will wipe away every tear from their eyes. Amen. So, itong sinasabi naman dito, yung mga namatay sa Great Tribulation, yan yung mga taong na-survive sa tribulation. So, sila ay pumili na si Jesus over death. So, nag-suffer sila. They willing to sacrifice also their life para kay Lord Jesus, makasama sila. Pero may promise yan na after that, they will stand in front of God's throne and serving day and night in His temple. And then they will be given a shelter. They will never again be hungry or thirsty. Hindi sila maiinitan sa araw. And si Lord ang shepherd nila. And God, Jesus will lead them to the spring of life, giving water. And lahat ng mga tears nila, tatanggalin ni Lord. Kasi sobrang sakit yung time ng tribulation. So, sobrang pain, siguro, nagtatago sila, gutom, wala ka maiinom na tubig, siguro yung time na yun, puro gera na lang, at nagtatago ka na lang, di mo alam kung saan, hindi mo mahanap kung saan ka makakuha ng pagkain, yung ganon. But you choose to stand in Him, hindi ka magpapatatak or magpapalagay ng chips para lang for the sake na mabuhay ka lang. But you choose to have eternal life to be with Jesus. And those are the promises that God given who will surpass the tribulation. Amen? Pero I praise God and thank God. I claim in the name of Jesus Christ na lahat tayo ay makakasama sa rapture. Amen. At hindi na natin mararanasan ang tribulation. Amen? Signs ba yan? Sa Bible, mga signs, Revelation. marami na ngayon nangyayaring mga signs na malapit na yung rapture and tribulation. Ang rapture kasi yan, Bigla na- transport tayo, mga believers, ililikas tayo dito sa mundong ito kasi papasok ang Antichrist. Ay, oo. So, kailangan tayong ilikas ni Lord, dalhin tayo sa langit, yun yung type, pag tayo nilikas, papasok na, lalabas na kung sino ang Antichrist. Oo. Kaya yung 7 years of tribulation, ang may iwan dito, yung mga hindi nananalig kay Christ, tapos dadaan sila sa matinding kahirapan na tribulation. Nag-reign ang Antichrist. It's either you will deny Jesus, yung matitira dito, or kailangan mong tatakan. So talagang paninindigan mo kung ikaw yung naiiwan dito talaga is maliligtas ka lang kung hindi ka talaga magpapatatak ng 666 sa Kailangan kong tago sa bundok mo. yan talaga. So matindi ang kahirapang dadanasin sa Great Tribulation. Hindi Pero pa yan na Paano magkaka-peace of mind? Kunyari, di ba malaki yung pamilya natin? Tapos makakasama sa rapture yung kalahati. Yung kalahati, cancel, pero maiiwan. Siyempre, word ka. Kasi may Wala. Nasa langit ka, hindi mo na Hindi mo na alam. Hindi mo na maiisip yun na hindi mo na iniisip. Wala na sila. suffering pag nasa langit. Oo, wala kang worries doon. Parang
ma-wipe lahat yung mga I think worries mo. pati sa rapture, yung mga patay yata. Yung Oo. unang mabubuhay, yung mga namatay na kay Christ. Oo. Kasi at that sound of the trumpet, unang mabubuhay yung mga patay na kay Kristo. Tapos tayo namang tayo namang buhay pa na kay Christ. Tayo mag-meet lahat tayo doon sa air. I-meet natin si Lord Jesus in the air. Yun ang rapture. In Paano the pa air natin. yung mga patay na hindi nanalo kay Jesus Christ? Hindi sila bubuhayin pa after pa ng Great Tribulation. Sila Kasi yung may huli. great, may, Lupat na pala ako. doon May sila sis- may judgment ma-charge na doon. ako. May judgment. Doon sila bubuhayin. Pagdating pa. Iba kasi ang rapture sa second coming. Ang rapture is si Lord nasa air. Ay, kung Pero ang second coming, babalik ulit si Jesus. Kasama na tayong mga yung mga pinalipting sa heaven. Magtatayo na si Lord Jesus ng millennial kingdom. Pero for the meantime, rapture mo nang hinihintay natin talaga. Kasi yung abot kamay mo ng heaven, Sa Jerusalem, diba? natatag ni Lord ang 1-year reign niya. sa Jerusalem. Pero ang Israel kasi yan, i-restore ni Lord yan sa Great Tribulation. Marami sa mga Israel, di ba, naghihintay pa sila ng Messiah. Hindi pa rin nila kilala si Jesus. Hindi nila tinanggap, di ba, si Jesus, nireject nila si Jesus. So tayo, yung mga believers, ay umakyat na. Pero ang purpose din ng Great Tribulation para i-restore nila. Kasi makikita nila si Jesus eh. So malalaman nila yung palang nireject nila, siya pala yung Messiah. So may chance pa rin Oo, sila. oo, kaya yun din, dadaan sila pero maliligtas pa rin sila lahat ng Kasi promise lang this Oo. Pero pas silang binubomba Ganun din lagi, na, di pwede ba? hindi walang passport. Oo. Nakakapagtaka, laging ginigera sila. Pero Kasi ang- still nandun pa Ang rin. pinaka kasi kaya ginagera sila is naman kasi niya is dahil kay Christ. Kasi alam nila dadating si Christ sa sa Jerusalem eh. Encouragement during persecution. 2 Thessalonians 1:3-12. Ito yung time na kapag pinipersecute tayo, ito yung nag-encourage tayo sa bawat isa. Dear brothers and sisters, we can't help but thank God for you because your faith is flourishing and your love for one another is growing. We proudly tell God's other churches about your endurance and faithfulness in all persecutions and hardships you are suffering. And God will use this persecution to show His justice and to make you worthy of His kingdom, for which you are suffering. In His justice, He will pay back those who persecute you. Kaya yung mga umaatake na sa akin, di ba, yung mga nagpa-persecute sa akin, nagsiserve lang na naman ako kay Lord. Pero may mga dati, di ba, sis, dito, ginajudge ako, no? Pero, hindi ko na mamalayan, sila napapahamak. Hindi ko na nalalaman ko na lang na may nangyari sa kanila, nagkasakit sila, na sila. Hindi ko naman wish, yung parang, I'm just umiiyak ako kay Lord. Lord, alam niyo ang puso ko, I'm just serving you with all my heart. Pero ito, hindi nila ako ina-appreciate, hindi sila grateful. Kahit even sa kapatid ko na nalulungkot ako, hindi siya grateful. Na I'm here, na malapit lang ako para mag-grow siya spiritually. Pero kahit even Jesus, hindi naman ang mga kapatid niya naniwala agad sa kanya eh. Kahit yung nanay niya, hindi rin naman agad-agad yung support sa kanya. They just come to Him nung namatay na siya. Doon nila nakita yung power ni Lord. Siya ay umangat. Doon sila nag-ano kay Lord. Naniwala. Pero in the beginning of the ministry, wala sila kay Jesus. It is the disciple who came with Jesus. So, even to your family, don't expect lahat sila ay maniniwala sa'yo. But we are here to comfort one another. Kahit na napapersecute ka pa, kahit yung family mo. But you have to stand in the presence of the Lord. And God will use His persecution to show His justice and to make you worthy of His kingdom. Totoo yan. For which you are suffering. In this justice, He will pay back those who persecute you. And God will provide rest for you who are being persecuted. And also for us, when the Lord Jesus appears from heaven, He will come with His mighty angels.
in flaming fire, bringing judgment on those who don't know God and those who refuse to obey the good news of our Lord Jesus. They will be punished with eternal destruction, forever separated from the Lord and from His glorious power. When He comes on that day, He will receive glory from His holy people, praise from all who believe, and this includes you, for you believe what we told you about Him. Amen? So, hindi tayo maapektuhan sa mga taong nagpa-persecute sa atin, kasi we know na si Jesus has promised us na kukunin niya tayo. At mawi-witness pa natin kung sino nagpa-persecute sa akin, mawi-witness natin sila, nakikita natin sila how they will suffer. Diba? We don't wish that, but it will happen. Even in times of this tribulation, may ganun mangyayari sa kanila. Kahit hindi pa mangyari, like in my experience, wala naman akong revenge na ginawa, but God will revenge for you. Amen? So we keep on praying for you, asking our God to enable you to live a life worthy of His call. May He give you the power to accomplish all the good things your faith prompts you to do. Then the name of our Lord Jesus will be honored because of the way you live, and you will be honored along with Him. This is all made possible because of the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise you, Lord.